Sadyang nakabibighani ang mahika at kapabilidad na hatid ng artificial intelligence na kung tutusi para sa entertainment purposes lamang sana. Pero sa panahon ngayon, nagagamit na rin ito sa krimen. Sa pamamagitan po ng isang application, ipakikita namin sa inyo na sa loob lamang ng 2 segundo, ang aking muka kaya na pong dalin sa katawan ng isang sumasayaw na piloto. Ito po yung binabanggit ko sa inyo. Kung inyo makikita sa screen, isang piloto na hindi naman ako ang inyong mapapanood. Pero isang pindot lamang. Pagkatapos na tila ba iskanin ang larawan, tignan niyo ho yung itsura. Ang mukha ko na ang makikita. Parang ako na ho yung pilotong sumasayaw na nasa TV screen nyo ngayon. Ito mismo ang naranasan ni Faith nang nakawin daw ang kanyang identity gamit ang Artificial Intelligence o AI. Nakapanayam ng resibo ang tiyuhin ng lalaking gumagawa ng mga peking video. Ayon kay Gary, hindi niya tunay na pangalan, maging siya raw na biktima ng kanyang pamangkin. Ano kasi yan, nung una, nag-friend request sa akin yung babae, tapos in-accept ko din kasi madalas kami mag-chat, medyo maganda ng usapan, kapunan ako ng pera ngayon para doon sa kinuha na bahay dyan. Humigit kumulang na kalahating milyon na raw ang naipadala niya sa kanyang lover na kanyang pamangkin pala. Yung mga hinita sa bahay, tapos na-hospital yung nanay, namatayan. Halos linggo-linggo, tapos may kailangan sa bahay. Ang dami. Hindi ko alam kung umabot ng 400K yun yung napadala ko. Kasama ang resibo, dumulog si Faith sa Philippine National Police, Anti-Cybercrime Group of PNP ACG Region 3 sa Camp Oliva sa San Fernando, Pampanga. At dito, formal na siyang nagsampa ng kasong identity theft laban kay Paul sa nais na matulungan si Faith. Sumama si Kim at 2 pang testigo sa pang-scam di umano ni Paul online gamit ang pagkakakilanlan ni Faith. Ang ginagawa po namin, syempre i-assist po muna namin yung concern niya. Pinapafill up po namin sila ng IRF form and then binabladder po namin para meron po kaming record doon sa nangyari. Bukod sa AI masking na gumagamit ng artificial intelligence para kunin ang isang bahagi ng tunay na larawan para gamitin ito sa panibagong larawan o video, may iba pa raw na pamemekeng ginagawa si Paul. Gumawa siya ng fake identities or fake IDs para magamit po sa panlilinan niya. Gumamit siya ng fake ID para po makakuha ng pera. Sa pangsasaliksik ng resibo, napag-alaman namin na naninirahan si Paul sa Zambales. Isang online scammer ang di umano'y nagnanakaw ng mukha at pagkatao ng isang biktima gamit ang isang AI app. Sa pagsasaliksik ng resibo, napag-alaman namin na naninirahan si Paul sa Zambales. Sinubukan naming hanapin si Paul at kunan siya ng panig tungkol sa mga paratang laban sa kanya. Pero pagdating sa kanilang lugar, hindi raw alam ng kanyang mga magulang kung nasaan at anong oras uuwi ang kanilang anak. Kung mapatunayan ang paglabag ni Paul sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, nakakarap siya sa 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Identity theft is itong criminal offense under Cybercrime Act kung saan ang isang tao, ginagamit niya ang personal information at sensitive personal information minsan ng ibang tao para magpanggap na siya yon. Napanatag man daw ang loob ni Faith nang formal lang makapagsampa ng reklamo, hindi pa rin daw nawawala ang kanyang pangamba na patuloy na nakakapambiktima si Paul ng mga inosenteng tao. Sana mahuli talaga siya. Hindi na lang yung sa paggamit ng mukha ko. So sa kulungan, hindi niya na magagawa yun. Kung tatanungin ng isang artificial intelligence expert, hindi madaling matukoy kung totoo o fake ang isang video o photo na ginamitan ng AI masking. Kaya dapat daw ay maging mapagmatyag sa lahat ng nakikita online. Yung technology ngayon, sobrang hirap na malaman kung ito ba ay ginamitan ng AI masking or deepfake or talagang authentic. Kung marami akong images nung person na gusto kong ipanloko, mas authentic, mas accurate. Dapat pag may nakita tayo na mga suspicious na mga videos na baka fake, i-report natin. May mga report button yan sa mga social media. No? Required sila by law. Hindi maikakaila ang tulong na dinudulot ng teknolohiya sa araw-araw nating pamumuhay. Pero paalala ng mga otoridad sa mga taong pinagsasamantalahan ang kapangyarihang ito para manloko. Hindi titigil ang mga alagad ng batas para sila'y matuntun at
mapanagot. Kami po dito sa cybercrime, pinapaigting po talaga namin yung cybercrime awareness. Huwag po basta-basta magtitiwala sa mga nakakausap natin through online. Maging mapagmatsyag po tayo. Maraming salamat sa panonood. Mga kapuso, para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel